Nagbabalikan the working president. Matatag ang relasyon ng Pilipinas sa mga bansa sa gitnang silangan. Sila ngayon ang itinuturing na matibay na alyansa pagdating sa sektor ng paggawa, lalo na sa pagbibigay ng oportunidad sa mga Filipino skilled at professional workers. Narito ang aming ulat ukol sa pagbisita ng Pangulo sa Middle East sa ikalawang bahagi ng aming special report. Ikalawang araw ng Pebrero ay lumipad naman papuntang Riyadh sa kaharian ng Saudi Arabia ang Pangulo. Sa bansang ito matatagpuan ang 1.2 milyong Pilipinong expatriates, ang pinakamalaking bilang ng mga Pinoy sa buong mundo. Kung kaya't sila agad ang hinarap ng Pangulo pagdating niya sa Riyadh. Kasi sa mga panahon nito na nanunubok sa mga expatriates, ang inyong pamahalaan ay hindi natutulog. For government, it is now payback time. The heroic efforts of our expatriate workers, of you, our expatriate workers, will not go unreciprocated. So we are calling our program a program of full reciprocity, which shall be carried out para tulungan yung mga nawalan ng trabaho. Sa kanyang mensahe, tinalakay ng Pangulo ang mga programa para sa mga Filipino expatriates. Una sa mga ito ang Filipino Expatriate Livelihood Support Fund sa halagang 1 bilyong piso na popondahan ng Overseas Workers Welfare Administration at suportado ng government lending institutions tulad ng Development Bank of the Philippines at Land Bank. Maaaring gamitin ng mga expatriates na nawalan ng trabaho ang pondo para mamuhunan sa sariling negosyo o sa pag-aaral at training. Ikalawa ay ang help desks na tinatayo ng OWA at Department of Labor and Employment sa bawat probinsya sa Pilipinas. Lain nitong tulungan ang mga bumabalik na expatriates na makakita ng trabaho sa pamamagitan ng pag-match ng trabaho sa kakayahan, training at karanasan ng job seeker. Mayroon ding 100 touchscreen kiosk sa buong bansa na kung saan makaka-access sa internet ang naghahanap ng trabaho sa philjob.net. Para naman sa mga bumabalik na expatriates na nagnanais tumawid sa ibang bansa na nangangailangan ng kanilang kakayahan at talento, ang Philippine Overseas Employment Administration ay nagsasagawa ng malawakang pagbubukas ng employment opportunities sa maraming bansa. Bukod sa mga ito, dadalhin na rin ang professional licensure examinations sa mga piling lugar sa iba't ibang bansa kung saan may malaking bilang ng Filipino expatriate workers tulad ng sa Qatar, Hong Kong at Saudi Arabia. Ayon kay Pangulong Arroyo, kapag pumasa sa exams na ito ay maaari nang ma-promote, madagdagan ng sweldo at mas magiging matatag pa sa kanilang pwesto ang overseas Filipino workers. Kaya namin pondohan lahat itong mga programa dahil kung ihahambing sa maraming ibang bansa, ang Pilipinas ay nananatiling island of stability in an otherwise stormy global sea of economic troubles. Hindi lang ako nagsasabi nito, kundi ang mga dalubhasa sa pananalapi, gaya ng Standard & Poor's. Pinagbago kasi natin ang ating ekonomiya ilang taong nakaraan. Ito ay tumutulong sa atin ngayon. Bilang resulta ng mga dramatic reforms sa pagkoleksyon at paglikha ng mga mas malawak na buwis, mga congressmen at congresswomen ang tumulong sa atin doon, at mga reforma ng mga bangko, ang ating ekonomiya ay lumalago. Ikatlong araw ng Pebrero ay nakipagpulong si Pangulo Arroyo sa dalawang ministro ng Saudi Arabia, ang Minister of Agriculture at Minister of Commerce and Industry. Matapos ang pag-uusap, ipinarating kay Agriculture Secretary Arthur Yap na pupunta sa Pilipinas bandang Abril ang delegasyon ng Saudi Arabian agriculture officials upang tignan ang possible investments sa bansa. At bago magtapos ang kanyang 2-day working visit sa Riyadh, nakipagkita si Pangulo Arroyo kay Prince Al Wahid bin Talal.
Nagdala na ng investment sa Pilipinas ang prinsipe at sa kasalukuyan ay nagpapatayo siya ng 2 hotels na magdadala ng maraming turista at magbibigay ng iba't ibang klaseng trabaho sa mga Pilipino. Maikli man ang mga pagbisita ni Pangulo Arroyo sa Milan, Italy at Riyadh, Saudi Arabia, napagtibay niya ang relasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga nasabing bansa na magreresulta sa mas maraming pamumuhunan. Naiparating niya ang pasasalamat ng pamahalaan sa mga Pinoy expatriates dahil sa kanilang walang sawang malasakit sa pamilya, trabaho at bansa. Bunga ng kanilang sakripisyo, handog ni Pangulo Arroyo ang malawakang programa para suklian ang mga tinaguriang bagong bayani ng Pilipinas. Naging matagumpay din ang pagbisita ni Pangulo Arroyo sa Bahrain. Sa simula pa lamang ng kanyang 2-day working visit, agad na kinamusta ng Pangulo ang kalagayan ng mga Pilipino rito. At tulad ng kanyang ibinalita sa mga Pinoy sa Saudi Arabia, puro papuri ang hatid niya sa mga Filipino expatriates. At labis akong humahanga sa inyong walang sawang malasakit, sa inyong pamilya, trabaho at ating bansa. Maraming salamat. Isang mainit na pagbati naman ang sumalubong sa Pangulo mula sa mga estudyante, faculty staff and member ng AMA International University kung saan pinangunahan niya ang unveiling ng kanilang campus marker. Lumagda din ang Pangulo sa guestbook ng AMA bago tignan ang pasilidad nito. Edukasyon ang isa sa pangunahing isinusulong ng Pangulo sa kanyang mga programa para sa patuloy na pag-unlad ng bansa sa pamamagitan ng pamumuhunan sa mamamayan. Mula naman sa AMA International University ay nagpunta ang Pangulo sa Gudaybiya Palace kung saan muli siyang sinalubong ni Prime Minister Khalifa bin Salman Al Khalifa bago nakapagkita sa hari ng Bahrain na si Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa. Sa kanilang pag-uusap, inihayag ng Pangulo ang detalye ng kanyang mga biyahe sa labas ng bansa. Samantala, matapos naman makipagkita sa hari, ay muling nag-usap sina Prime Minister Khalifa bin Salman Al Khalifa at Pangulong Arroyo bago magtungo sa luncheon na inihanda ng Prime Minister ng Bahrain. Sinaksihan din ng dalawang leader ang paglagda sa Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Agriculture and Fisheries at Ministry of Commerce ng Bahrain. Sa ilalim ng kasunduan, mas pinabubuti at pinatatatag ang siyensyang pang-agrikultura tulad ng mga organic agricultural, aquacultural, irrigation and water system at halal industry. Kapakanan ng Pilipinas at sambayan ng Pilipino ang pangunahing pakay ng Pangulo sa kanyang mga pagbisita sa labas ng bansa. Di lamang paghikayat sa mga investor ang kanyang layunin, kundi makasiguro na matutulungan ng pamahalaan ang mga pangangailangan ng mga bagong bayani ng bayan. Sa kabila ng global financial crisis, higit na apektado ang sektor ng manggagawa. Ngunit sa angking talento ng mga Pinoy, siguradong pangsamantala lamang ito dahil marami ang nagtitiwala sa kakayahan nating mga Pilipino na ipinagmamalaki saan mang bahagi ng mundo. Muli, ako po si Julina Magdangal at ito ang The Working President. Hanggang sa susunod na linggo, bye!